Eto na oh, si Senator Bato oh, nagsasalita mga kapatid. Pakinggan natin to mula kay John Reps. Na itong video panonoorin natin. Philippine Navy nagsasanay no sa bagong barko natin. Wow. Yan ang matindi doon. May bago kasi tayong barkong in order sa South Korea. No, paparating na, malapit nang dumating. Hindi ata sa taon to, no, hindi sa taong to. Pero pinag-aaralan na, no, pinagsasanayan na ng ating Navy mga kapatid, no. At eto, ano kaya masasabi ni Senator Bato mga tol, no, sa mga nagaganap ngayon sa China kasi alam naman natin bossing niya yung best friend ng China mga tol eh. So wag na natin patagalin to pero bago yan wag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. O dyan na lumaban tayo sa West Philippine Sea. Hanggang rhetorics lang yun. Walang kaukulang aksyon. Yung sinasabi niya yung mga sumisigaw na laban tayo sa West Philippine Sea pero wala daw aksyon, meaning hindi marunong makipagbarilan, hindi marunong humawak ng armas mga tol. Kasi ano to pulis to mga tol diba? Sundalo, ganyan-ganyan. So ang alam nilang paglaban isa pamamagitan ng dahas mga tol. Well anyway, unawain na lamang natin mga kapatid, di ba? Unawain na lamang natin. Si Jose Rizal never humawak ng armas yun para makipaglaban sa mga mananakop, mga tol. Nakita mo ba si Apolinario Mabini nakipagtagaan? Di ba? So, tuloy natin mga tol, tuloy natin. Ha? Papapakitang tao lang tayo. Lumaban tayo. Hindi natin po pwedeng walang hiyain tayo ng mga Chinese na yan. Matuto kayong gumamit ng armas, matuto kayong gumapang, matuto kayong tumakbo, matuto kayong kumuber, salsal ng Nagsasa Yun ang pinaka-unang video natin dito. Well, nothing against kay Senator Bato mga tol. At okay na okay si Senator Bato mga tol. Pero dito sa naratibo niya, sa narrative niya mga kapatid, unawain na lang natin mga tol kasi pulis yan di ba? At magiting na pulis yan, naglilingkod sa bayan mga tol. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi sa pamamagitan ng dahas maipapakita mo yung paninindigan para sa bayan. Maraming paraan mga tol, 'di ba? Maraming paraan. Hindi nga rin sa pamamagitan ng dahas para makapagtaksil ka sa bayan, yung tipong kakalabanin mo kapwa mo Pilipino sa pamamagitan ng sagupaan tapos hakampi ka sa ibang bansa. Hindi ganoon din. Yung tipong panigan mo lang sila nagtataksil ka na doon Yung tipong ipagtanggol mo lang yung ginagawa ng China dito sa Pilipinas, nagtataksil ka na sa bayan So ganoon din mga kapatid, 'di ba? Tulad nga ng sinabi ko kanina, Jose Rizal mga tol, lumaban yan. Pambansang bayani ng Pilipinas yan 'Di ba? Nakita mo ba sa history na si Jose Rizal ay sumama sa labanan? 'Di ba? Nakita mo ba si Rizal sumama kila Andres Bonifacio? 'Di ba? Nakita mo ba si Apolinario Mabini? Utak lang 'yon. Utak, lumpo nga 'yun, dakilang lumpo, 'di ba? Maraming mga bayani, mga kapatid na naging bayani ng ating bansa na hindi gumamit ng armas mga tol, no? Well, unawain na lang ulit natin. Okay, so tuloy natin yung video. matuto kayong tumakbo, matuto kayong kumuber, salsal ng Nagsasanay na ngayon ang tauhan ng Philippine Navy para sa mga bagong paparating nitong dalawang barkong pangdigma at Wow. sinisiguro ng Armed Forces of the Philippines na magiging matagumpay ang mga misyon nito sa West Philippine Sea. John Reps. Dahil sa lalong agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea tuwing may resupply mission, mayroong mungkahing eskorta na rin ng mga fighter jets ang mga gagawing resupply mission. Sinabi ni Carlos na mayroon talagang air support tuwing may mga resupply mission sa West Philippine Sea. Oh. Ayon sa AFP Western Command, kahit ano pang assets ng militar ang gagamitin, ay sisiguraduhin itong magiging matagumpay ang mga misyon sa West Philippine Sea. Samantala, ikinatuwa naman ng Armed Forces of the Philippines ang resulta ng isang survey ng mayorya ng mga Pilipino na handang ipaglaban ang bansa sa kabila ng kinakaharap na external security threat. Sa resulta ng Okta Research Survey, 77% ang sumang-ayon dito at karamihan umano dito ay taga Mindanao at sinundan ng Luzon. Kahit sabihin natin rhetorical lang yan mga tol, yung sinasabi ni Senator Bato kanina, 'di ba?
ano ngayon, makikita naman natin mga tol, marami pa ring mga Pilipino, 'di ba? Ang makabayan pa rin, 'di ba? Kasi yan ang ano natin, culture natin talaga yan, 'di ba? Ano tayo yung tipong tayo 'pag kumakanta tayo ng lupang hinirang natin, nakalagay pa yung kanang kamay natin sa dibdib natin. Talagang mataas ang paggalang natin diyan, 'di ba? Hindi katulad sa ibang mga lahi, 'di ba? So dito talagang ipinagmamalaki natin mga tol, dugong Pinoy talaga tayo, 'di ba? At karamihan umano dito ay taga Mindanao at sinundan ng Luzon. That was what we are also looking at, talagang ipaigtingin, no, yung patriotic spirit ng ating mga kababayan. As we could keep on saying, yung West Philippine issue is a unifying factor for the Filipinos. No? Pagka yan ang usapin, lahat tayo, we are on one in saying that we are all willing to fight this conflict altogether. Pero may hirit naman dito ang isang senador. Ikaw dyan na lumaban tayo sa West Philippine Sea. Hanggang rhetorics lang yun. Walang kaukulang aksyon. Ha? Papapakitang tao lang tayo, lumaban tayo. Hindi natin po pwedeng walang hiyain tayo ng mga Chinese na yan. Pero hanggang rhetorics lang, walang aksyon dahil ayaw mag-arotisi. Oh, sige nga. Magkarotisi. Ano tayo, mga plastic? Mga plastic tayo? Kaya talaga yung after ng mga pambubuli ng China, talaga napapanahon na dapat sa batas na yun. Panahon na talaga. You can just imagine. Ako nothing against sa ROTC mga kapatid. Okay din yan, walang problema dyan. Natutuwa lang ako sa reaction niya mga tol. No, hindi sa inaano natin yung ROTC. Okay yan, mas maganda nga ipatupad talaga yan para yung mga kabataan ngayon. Kasi before mga tol, yung mga batang 90s, napapansin ko lang sa mga kabataan ngayon mga tol, masyado sila madamdamin, masyadong mahina, masyadong alam mo yun, sensitibo. Unlike before, 'di ba? Ngayon, mapalabas ka lang ng guru mo, patulfo ka na agad eh. 'Di ba? Marami tayong nababalitaan ngayon mga tol, mga kabataan na nagpapatiwakal dahil sa nabully o kaya napagalitan ng guru nila. Napakahina, napakasensitibo ng mga kabataan ngayon mga tol. Unlike before, nung mga kapanahunan natin, mga tol, mga batang 90s, matitibay yung mga bata pag pinalabas ka ng guru mo dahil hindi ka nakagawa ng assignment mo, talagang gusto mo pa yun. Squat ka, maghapon, okay lang yan, walang problema doon. Diba? Bawi na lang ulit kinabukasan. Kaya okay din yung ROTC mga tol. Magpapatibay ng tuhod ng mga kabataan yan. Natatawa lang talaga ako sa reaction niya mga tol. Okay, so tuloy natin. Isang bansang Israel, napakalit na bansa. Pero hindi kayang-kayang tumbahin ng kahit sino-sino mga kwandel. Malakas ang kanilang reserve. Oh, look at Singapore. Malakas ang kanilang reserve. Yung mga bansa dyan na malakas ang kanilang reserve, ay talagang mapangalagaan yung kanilang sovereignty. Aanhin mo yung napakaraming reserve. Diba? Aanhin mo yung napakaraming reserve. Kung wala kang barko, wala kang tangke, wala kang jet fighter, tapos yung kalaban mo mga tol, puro automatic na, high-tech na, 'di ba? Napakarami nila mga malalaking barko, 'di ba? Napakarami nila mga carrier, strike group, mga ganyan. Napakarami nila mga jet fighter. Hindi na ngayon labanan ng sundalo sa sundalo, mano-mano, tapos na yung mga panahon na 'yon. 'Di ba? Dapat yung mga sandatahan natin mga tol, no, bukod sa reserve, kailangan din 'yan. Pero bukod doon mga tol, ang dapat pinopondohan ng ating gobyerno yung pagkakaroon natin ng mga panibagong assets. Which is nangyayari naman ngayon mga tol. Hindi naman natin sinasabing hindi yan nangyayari. Pero inaano lang natin no, yung sinasabi rito ni Senator Bato, 'di ba? Yung Israel daw, ganyan, napakaraming reserve, ganyan. Pero mga tol, malakas talaga yung puwersa nila, mga tol. Na malakas talaga. 'Di ba? Hindi yan sa dami ng tao. Kahit na sobrang dami, kay isang bagsakan lang sa iyo ng missile, talagang ubos lahat yung mga papasugurin mo, 'di ba? Paano mo pasusugurin ng tao laban sa tangke, tao laban sa barko na mga mga malalaki, 'di ba? Kailangan natin 'yun mga tol. Kita niyo 'yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Hindi naman tao sa tao, 'di ba? Barko sa barko eh. O dahil nga maliit ang barko natin, ang bilis nating bulihin lang, 'di ba? Bobombahin lang ng water cannon. O ganun lang 'yun, 'di ba? So, merong surveys na sabi nga na ang mga Pilipino, majority ng mga Pilipino handang lumaban para sa West Philippines. Paano ka lumaban? Lumaban ka keyboard warrior. Puro ka lang sige salsal sa keyboard na lumaban tayo, lumaban.
laban na dito, hampasan ng keyboard. Oy, magbarsa kayo. Matuto kayong gumamit ng armas, matuto kayong gumapang, matuto kayong tumakbo. Ang ano talaga si Senator Bato, no? Okay din yung mga reaction niya. Ang pasa ng keyboard. Matuto kayong kumover. Yan dapat ang labanan dito, hindi yung salsal ng keyboard. Di ba? Ano, hampasan ng keyboard dito? Hindi naman. Sinabi din ng Armed Forces of the Philippines na biglang dumami ang mga Pilipinong gustong pumasok sa iba't ibang sangay ng sandatahang Ay, good job yan, no? Good job yan. At natutuwa tayo mga kapatid at nakikita natin napakarami talaga na patriotic, 'di ba? Yung patriotism nila talagang mas nangingibabaw mga kapatid, no? lakas ng Pilipinas. Sa Philippine Army pa lamang ay umabot na umano sa 50,000 ang application na kanilang natanggap pero 4,000 lamang umano ang kanilang tatanggapin. Alam nyo kung bakit? O, tuloy natin. Na kanilang natanggap pero 4,000 lamang umano ang kanilang tatanggapin bilang mga enlisted personnel. So enlisted mga kabayan, ito po yung patatakbuhin ng gobyerno na mayroong sahod. Mas maganda sana kung tatanggapin lahat. Ang problema, malaki ang magagastos ng gobyerno at Yun ang problema. Diba? Kapos tayo sa budget. 'Di ba? Pero marami namang gusto mag-apply 'di ba? Hindi natin alam kung papayag sila ng walang sahod, pero syempre may mga pamilyang binubuhay 'yan. Tataya mo na nga yung buhay mo, tapos wala ka pang pambuhay sa pamilya mo, 'di ba? So 4,000 lang daw yung tatanggapin, yun yung enlisted kasi nga malaki gagastusin ng gobyerno yung pagpapasahod, mga tol. 'Di ba? So, yun ang problema. 'Di ba? Unlike sa ibang mga bansa, mga kapatid, since malalaki sila, mayayaman sila, talagang daang-daang libo mga ano nila, mga sundalo nila. Kaya nila pasweldohin lahat 'yon, mga tol. 'Di ba? O ngayon, bukod dun sa kaya nilang pasweldohin yung namakmak na sundalo nila, kaya nilang bumili ng mga makabagong armas, makabagong barko, makabagong eroplano, 'di ba? Na yung sinasabi ni Senator Bato kanina, 'di ba? Yung mga Pilipino, o paano lahat mga Pilipino gusto maging sundalo, o paano 'yan? Hindi kayang pasweldohin yun, mga tol. O sige, ano na lang tayo, reserve na lang, reserve lang. Hindi naman kailangan ng sweldo nun mga enlisted lang ang reserve 'Di ba? Yun ang problema, mga tol. Paano ka magiging reserve? Kailangan daw mag-ROTC. Para sa mga kabataan lang yun, para sa mga may edad. At katulad nga no sinabi ko, mga tol, kanina, hindi naman kailangan sagupaan ka na aktual kasi wala namang gera. Ayaw nga natin magkakaroon ng gera, 'di ba? Ayaw nga natin magkaroon ng gera, 'di ba? Ayaw nga natin magkaroon ng labanan. So bakit mo paghahandain agad-agad yung mga yan sa halabanan? Ang kailangan natin, mga tol, yung puso, isip natin, mga tol, manatiling tapat sa ating bansang Pilipino, 'di ba? At isa na dito ay ang ipapasahod sa kanila. Dumami din ang mga nag-apply sa Philippine Air Force pero prioridad umano nila ang may kaalaman sa cybersecurity. We are preparing for recruitment and we will be needing specific specializations. Right now, our focus is we have to recruit new blood that are, equipped with the right skills, especially in cyber and information technology. Oh, yung mga magagaling sa computer, mga magagaling. 'Di ba? Hindi mo kailangan hindi mo kailangan pahawakin ng baril, pahawakin mo ng keyboard. 'Di ba? Doon siya mapapakinabangan ng gobyerno. Tulad ng sinasabi kanina si Senator Bato, hampasan daw ng keyboard. Hindi O eto, nasa cyberspace, nasa modernong panahon na tayo ngayon. 'Di ba? Napakahalaga na ng may kinalaman, ng may alam ka sa computer. O yan yung mga magagaling sa computer, pahawakin mo ba ng baril yan? Pahawakin mo ng keyboard, doon sila magaling At sa ganung paraan makakalaban sila. Sa ganung paraan masusuportahan nila gobyerno natin. Senator Bato kasi gusto labanan agad And of course, engineering courses. Those will be our focus. Dumami din pati sa Philippine Navy na kailangan umano nila. Ilan sa mga tauhan ng Philippine Navy ay nagsasanay na ngayon para sa kanilang paparating na 2 barkong pangdigma na bilhin nilang Pilipinas sa South Korea. What's good is that we're getting applicants who has skills that could help in the modernization of the Navy. Ang nasabing training ay tungkol umano sa kung paano patakbuhin ang nasabing 2 barkong pangdigma.
May state-of-the-art equipment at advanced weapon system ang mga bagong barko na gagamitin sa pagbabantay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang barko ay gawa pa rin ng Hyundai Heavy Industries tulad ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. The Subok first na. Corvette will be coming in during the second semester of next year. Oh, But a year and a 2025. half before the delivery, which is actually 6 months ago, the Philippine Navy has been preparing for that already. We've been training people, we've been organizing them, and to include the procurement of necessary equipment for them to perform effectively. Samantala sa pinakahuling monitoring naman ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, 5 barko ng China Coast Guard ang namataan sa Baho de Masinloc. 18 naman ang Chinese Maritime Militia at 10 maliit na Chinese boats. Sa Ayungin Shoal naman, 1 China Coast Guard at 6 na Chinese fishing vessel at 2 dito ay nasa loob mismo ng bahura. Sa Pag-asa Island naman ay mayroong 1 China Coast Guard at 6 na Chinese fishing vessel. Sa Panata Island naman ay mayroon ding 7 na Chinese fishing vessel. Samantala kinukumpirma pa ng Western Command ang satellite images na tinatayang nasa 28 Chinese Maritime Militia vessel ang nasa Sabina Shoal. Tabi-tabi ang mga ito na tila mala Great Wall. Sakaling mapatunayan ay ito na ang pinakamalapit na narating ng mga Chinese Maritime Militia vessel na nasa 75 miles lamang ang layo nito mula sa Palawan na Grabe. pasok sa ating exclusive economic zone. Grabe. Alright mga kapatid, no? So ang kalaban natin mga tol ay napakaraming mga barko, no? Talagang kinakalatan nila buong West Philippine Sea mga tol. Yung teknik nila, taktika nila yun kalatan. Kasi yung lahat ng napupuntahan nila, nilalagyan na nila ng pinopostehan na nila kumbaga, no? Sa pamamagitan ng mga barko nila. No, bukod sa marami silang sundalo, napakarami nilang assets, napakarami nilang barko at yun ang kailangan nating paramihin. Yun ang kailangan nating paramihin mga tol. Hindi yung reservist natin mga tol. Yung reservist mga kapatid, no, andiyan naman ang mga Pilipino lalaban at lalaban naman yan mga tol no, sa kahit na anong paraan. Pero ang kailangan natin ngayon talaga paramihin yung mga asset natin para mabantayan natin yung dapat nating bantayan. Paano mo papupuntahin ang sundalo dyan? Nalunod yan dyan. Siya pa kailangan ng barko niyan. Kailangan ng mga sasakyan yan. So yun ang kailangan nating paramihin mga tol, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.